Hello Dialogue learners! Welcome to Dialogue School. Magsasagot ulit tayo ng comment. Medyo nagbe-bake ako today kaya nag-aantay ako. Pwede ako magsagot ng comment. So, sensei, ano po yung Nihongo ng number 1, sobra? Example, sobra ang sukli mo. Number 2, isagad. Example, isagad mo hanggang dulo. Number 3, lagpas. Example, lagpas na tayo. Actually, itong si Anonymous, wala kasi siyang pangalan, wala din siyang mukha. Nag-comment siya sa akin 2022 pa. Nakita ko yung date kasi. So, meron pala akong ganitong comment, hindi ko na namamalayan. Okay? So, minsan lang talaga akong dumalaw sa TikTok. Anyway, baka by this time, alam niya na ang ibig sabihin ng mga to kasi 2 years ago na. So, tingnan natin kung tumutugma naman sa explanation ko. Pero explain ko pa rin yung akin sa nakikita kong comment niya. Para sa akin, si number 1 at saka number 3, sobra lagpas is may similarities kahit Tagalog or English or basta may similarities sila sa mga gamit. Pero syempre, nagninihongo tayo dito, nag-aaral tayo ng Nihongo, kailangan ayusin natin yung pagpwesto-pwesto ng mga words. So, ang lagpas at sobra, pwedeng gumana dyan si tsugi. Tsugi. So, tsugi siya ha. Ngayon, si tsugi, sa itself, pwede rin niyang, nagtatrabaho siyang mag-isa, kaya nakakasurvive siya na siya lang. Sugita, tsugiru, tsugiteiru, maraming gamit yan eh. So, kaya niya mag-isa lang. Pero, by this time, meron kasi siyang example na sobra at saka lagpas. So, gagamitin natin dun yung tsugi. So, bibigyan lang ako ng konting example na sobrang kumain is taberu, magiging tabesugi. Kasi nga, tsugi nga. So, dinuduktong natin si sugi sa mga words na gusto nating maging sobra pag gumagamit tayo ng Nihongo. Okay? Gaya ng sobra ka naman makatingin. Ano ba ang tingin? Miru. So, magiging misugi. Misugi. Hindi po mirusugi. No. Okay? So, sobrang tulog. Magiging? Yes, correct. Nesugi. Nesugi. Hindi siya pwedeng maging nerusugi. Meron ako nariringgan ng ganyan, pero ngitian ko lang siya sa mga Pilipinang nagninihongo ng nerusugi. Okay? So, baguhin na natin, gawin natin nesugi yan. Okay? So, ganyan natin ginagawa si sugi. So, saglit lang uminom ako ng tubig. So, nasa na ba tayo? Punta na tayo sa, yun nga yung tabisugi, mirusugi. So, yun nga natapos na ngayon tayo. Ngayon, pupunta tayo sa lagpas. Okay, si sobra naman, yun nga, dinutok natin sugi. Si lagpas, lalagyan din natin ng sugi. Ngayon, halimbawa, ito yung convenience store. Ito ka, nagbabike ka, bisikleta or kuruma, jidensha. Ang jidensha ay bike, ang kuruma is kotse. Pupunta ka ng convenience store, lumagpas ka. So, lagpas na, ang tawag doon ay tori sugi. Tori sugi. So, hindi natin tinatawag yan toru sugi ha. Tori sugi. So, gano'n natin gagamitin si lagpas. At saka si sobra. Ngayon, itong si sobra, ang sukli mo, yung number 1, hindi natin idediretso si sugi sa sobra, ang sukli. Kasi meron tayong idadagdag na word dyan. Kasi hindi pwedeng, kasi ang sukle, otsuri. Ang sukle ay otsuri sa Nihongo. Sobra. Palagay ko gagawa kayo ng Nihongo ng otsuri sugi. Okay? So, hindi nga tama. Meron tayong iduduktong na isa pang word para maging malinis ang Nihongo natin. Dadagdagan natin siya kasi nga, sobra, marami. Ano ba ang Nihongo ng marami? Ipay ang sasabihin nyo sa akin, di ba? Ipay ang isasagot nyo sa akin. Pero meron tayong ginilalagay na salita dyan na oy. Oy. So, magiging otsuri, osugi. Nawala si i, ne? Nawala si i. Ngayon, si I. Kasi ang Nihongo dito, ang ei. Ang i. So, wag nyo nang ilito yun. Ako sanay na kasi baka ngayon ko lang masasabi na ang ei. Ganun din naman sa English. Next. So, magiging ang Nihongo natin dyan ay otsuri, osugi. Lagyan natin ng des para kasi mo
sukli mo, parang ganon. So, hindi tayo gumagamit ng anata, no, otsuri, hindi natin nilalagyan ng anata kahit meron kang mo dyan sa Tagalog mo, okay? Ang Nihongo, kahit wala ng anata, basta precise yung communication nyo na ang listener ang kausap mo, okay lang, okay? So, otsuri, osugi, des. Sobra po yung sukli nyo. Okay? Ganun yung sasabihin yan. So, nadagdagan ng isang word yung bago magsugi merong oy. Bakit siya nawala yung i? Rules po ng Nihongo yan. So, hindi ko ma-explain dito yan ng mahaba kasi. Okay? Ngayon, ang magiging tama sa number 1 na sobrang sukli mo, utsuri ga o sugi des. Nagyan na lang natin ng des kasi nga may mo. Okay? Yung utsuri nyo. Ay, yung sukli nyo, sobra. Ganon. Ganon yung sasabihin yung Nihongo niya. Ngayon, punta naman ngayon tayo dun sa isagad mo hanggang dulo. Isagad mo hanggang dulo. Ngayon, yung isagad kasi, wala tayong direct Nihongo dyan, pero merong tumutugma dyan na Nihongo. Halimbawa, isagad is nagpo-force ka, di ba? May force yan eh. So, isagad, ang magiging Nihongo dyan ay tsuyoku. Kasi, isasagad mo, may force. Tsuyoy, ibig sabihin, malakas. Okay? Tapos, yung sagad, pag ganon, osu. Osu. So, tsuyoku, osu. Eh, yung hanggang dulo. Ano Nihongo nung hanggang? Made, di ba? Made. Yung dulo naman, pwede ring saigo made. Pwede ring okumade. Alin dun sa dalawa. Depende din sa kung ano yung object na nandoon. Kung dulo ng ano yan. Kung sulok ba yan. Kasi yung sulok, oku. Parang ganun yung may mga nuances na gamit kasi. So, dapat talaga nag-aaral. Okay? So, isagad mo hanggang dulo, okumade, osu. Ganun lang ang magiging Nihongo niyan. Okumade, osu, or kung nagko-command ka naman, saigo made, oshite. Saigo made, oshite, kung nagko-command ka. May te na sa dulo. So, ganun yung gagamitan natin ng Nihongo dyan. Ngayon, kung titingin kayo, idadagdag ko lang to ha, kung titingin kayo sa Google, kung i-click nyo si sobra ang sukli mo, lalabas dyan si Yobuna Kozeni. Yobuna Kozeni. Tingnan nyo, hindi ako masyadong consistent sa Yobuna Kozeni kasi hindi naman nagagamit yan eh. Although, yan ang translation ni Google dyan sa number 1 mo. Si Google na nag-translate nun. Ako yung translation ko, yung in-explain ko sa'yo. Ngayon, bakit Yobuna Kozeni ang nakasulat kay Google? Kasi si Kozeni is barya. Barya siya. Kung may sense naman, kasi sukli nga, barya, di ba? So, Kozeni, tapos yung Yobuna, yun nga yung sobra. Pero, kung titingnan nyo ang realidad sa pakikipag-usap sa mga Hapon, hindi nila ginagamit yung, nakarinig na ba kayo ng Yobuna Kozeni? Sobrang sukli mo. Sa konbini ba, naririnig nyo yan? Yobuna Kozeni, naririnig nyo ba? Hindi, diba? So, minsan si Google may sablay din. Minsan naman, tama, pero kailangan talaga aaralin, experience, listening. So, gano'n lang, dinagdag ko lang yung i-click nyo kasi alam ko i-click nyo kay Google yan makikita nyo yan. So, in-explain ko na rin kung ano yung kay Google at ano yung sa akin. So, follow for more learnings. Thank you very much dito kay Anonymous. That's all for today. At ang lagi kong sinasabi, hindi lahat ng nasa libro ay tamang gamitin sa conversation. Lagi kong sinasabi yan, okay? So, observe din sa conversation, observe din sa libro. Okay, thank you very much for watching and sana humaba pasensya mo sa pag-aantay mo ng sagot ko kasi ang tagal talaga. Thank you and follow for more learnings and bye-bye!